Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po? Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na humaalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo. I So think meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi? Opo, Your Honor. Opo. Maaari po. Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo na lugar, na probinsya? Tacloban, sir. Tacloban. Tacloban City, Opo. sir. Kayo po ngayon ay Regional Director ng NBI sa BARM. Yes, sir. Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na Golden Boy ngayon sa NBI? I cannot comment on that po, Your Honor. Kasi po ang Nasa BARM po ako. Wala ho ako ngayon sa Opo. main office, sir. promotion po ba yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI. Yes, sir. Opo. Ilang beses na po kayo na-promote? Since na pumasok ko ako sa NBI, Opo. sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir. Ilang beses po yan? Sa isang taon po, Sa isang taon? Anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo? Bago po kayo napunta sa BARM. Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa. May Maropa. Region 4B, sir. Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM? Na Hindi kayo po, mapunta sir. to? In the Opo. exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa bureau. Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam? Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero Kayo po mismo. Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao. Yes, Your Honor. Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam? In terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung Sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no? Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas. Di ba po parang Regional autonomy ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam. Konti siguro, sir. Ano po yung konti na yun? Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung Siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam. Ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso? Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency. That's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor,
we avoid the noise. We just finish the job. So sir. ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes? Normal ho yan yun sa amin. So sir. yes po. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo. I So think meron Makati po, no? Court yun. Oh. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary. Diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin. Marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakalap namin. May dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI. Yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? if I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Apo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from ombudsman. Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Na pag meron na hong notice Wala ang po kayong ombudsman, notice hanggang ngayon? Sa wala pa ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito. As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista.
komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTF-ELCAC siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time? Yes or no lang po. During that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the Cybercrime Division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon ho po. yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Loto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think Yes, sir. you know the answer. Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, Thank mahal you. na saksi. Thank you, sir.